Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan at komentuhan po natin mga kababayan, ito pong banat at batikos po ng isa pong radio broadcaster na si Ronnie Ramos. Binatikos niya po rito, ito pong si Lacson, si Senator Lacson mga kababayan. Dahil kabati-batikos naman talaga. Talagang mababatikos mo po. Dahil mukhang hindi naman po talaga siya. Sa nakikita po kasi natin, hindi na po siya nagtatrabaho para sa taong bayan. Nagtatrabaho na po siya para doon sa gusto niyang protektahan sa kapwa niya politiko di umano. Yan po ang nakikita natin at ganun din po nitong si Ronnie Ramos mga kababayan. Pakinggan po natin ang banat at batikos ni Ronnie Ramos kay Lacson. Umpisahan po natin. Pakinggan po natin. At panuorin. Senator Lacson, ang trabaho mo ay mag-imbestiga at hindi magbigay ng opinion. Imbestigahan mo. Di ba? Kaya tuloy nababansagang kang bayad ng mga Marcos. Ikaw ang numero unong tagapagtanggol ng mga Marcos ngayon. Bakit ayaw mong imbestigahan? Yun eh. Di ba? Ikaw may hawak ng Blue Ribbon Committee eh. This demands verification. Ha? Hindi mo kailangan sirain yung reputasyon ng mga tao. At sa halip, i-verify mo kung totoo o hindi. Huwag yung kanilang reputasyon. Sapagkat walang kinalaman yun eh. Kahit na sila kagaya niyan, mayroong 4 di umanong hindi miyembro ng Philippine Marines. Whatever it is. Patunayan ninyo ngayon na hindi totoo ang kanilang sinasabi. Ha? Kahit sirain ninyong reputasyon yan. At ikalawa, ilabas ninyo si Gutesa. Tinakot nyo na eh. Yon ang sabi nila. Totoo po yung mga tambay eh. Yan, totoo po yun. Malinaw na malinaw po ang sinabi po ni Ronnie Ramos, mga bayan. Isa pong radio broadcaster, mga tambay. Isa pong radio announcer. Nakita nyo po, tama po lahat ng sinabi niya eh. Di ba? Ang imbestigahan mo, yung katotohanan, totoo ba yung mga paratang nila? Hindi yung kanilang kredibilidad, yung kanilang pagkatao. Kahit ba sabihin mo na karamihan dyan, yung 4 ay hindi Marine. Soldier naman eh. Sundalo. Hindi po ba? At yun naman ay sinabi nila sa affidavit nila na hindi po halos sila Marines. Yung sa 18, nasa affidavit po nila yun eh. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga bayan, nakita nyo po, pilit pa rin po nilang pinagtatakpan yung issue po na korupsyon na yan. Lalong-lalo po yung mali-maleta na yan. Hindi po ba? Dahil halos lahat po sila involved. Pati nga yung kaibigan niya. Baka nga pati siya involved din sa delivery ng maleta. Hindi po ba yung kaibigan niya na Senate President involved din sa maleta ayon po rito sa ating mga Marines? Hindi po ba? At halos lahat po'y kumanta na. Pati nga si Boying, kumanta na si Boying. Na talagang sila, ang grupo ni Boying, si Boying sa bahay niya mismo sa Makati, kasama si Trillanes at si Torre, ay nakipag-meeting sila. Nakipag-usap sila sa mga ICC. Hindi po ba? Pera pa rin ng taong bayan. Maleta pa rin yun. Maleta pa rin pero ayaw imbestigahan. Maleta pa rin yun. Nagpapalit pa ng dolyares, peso to dollar, yung mga Marines. Inautusan sila ni Saldico. Hindi po ba? Napakaraming involved. Isang damukal po na congressman ang nadeliveran. Meron pang mga senador. Yan, kasama pa si Tito Soto. Ayon po sa, baka pati siya kasama rin, di umano. At napakarami rin nadeliveran na mga media. At meron din nadeliveran na pinasusweldo ng mga attack dog sa social media. Kasama rin sa pinasusweldo nila. Galing sa maleta, di umano. Meron pang pare. Pero wala kang iniimbestigahan. Doon ka lang nakatutok. Doon ka lang nakatutok doon sa pagkatao. Yung kredibilidad ng mga sundalo. Kaya tamang-tama po yung batikos ni Ronnie eh. Ito pong ni Ronnie Ramos. Talagang dapat mong batikusin itong si Senator Lacson. Dahil ang lumalabas nga naman sa kanya, lumalabas, bayad ka. Bayad ka ng mga Marcos.
Yan po sinasabi ni kaya ka pinagbibintangan at kaya ka sinasabihan na bayad ka ng mga Marcos. Nakatanggap ka ba ng maleta? Kaya nga yan ang sinasabi ni Ronnie Ramos bayad. Dahil nagiging tagapagtanggol ka, nagiging abogado ka ng mga Marcos. Di umano. Di po ba? Kaya yan po. Kasuhan mo yan. Yan, isa rin yan. Imbestigahan mo. Mahusay at tingnan mo rin ang kredibilidad ni Ronnie Ramos. Tingnan mo. Pag-aralan mo rin ang kredibilidad ni Ronnie Ramos. Dahil ang tingin sa'yo, ikaw ay bayad. Bayad ka. Kaya nagtatrabaho ka kay Marcos. Hindi ka nagtatrabaho sa taong bayan. Yan po ang lumalabas dyan. Si Senator Lacson ay senador ng Malacanang. Hindi senador ng taong bayan. Ganun po ang lalabas dyan. Kung dito po sa sinasabi ni Ronnie Ramos na bayad. Bayad siya ng Malacanang. Hindi po ba, mga kaubayan? At ano naman po aasahan po natin dyan sa mga tao na yan? Kung sila naman po talaga yung magkakasabwat at sila rin naman po, halos lahat naman sila yung nakinabang at nabigyan ng mali-maleta na pera na galing sa ating buwis. Pati ang inuutang nila na disgrasya pa. Tayo magbabayad pero sila nagpapasasa. Yang mga hayop na yan. Umano. Yan po mga kaubayan, ang komento po natin dito po sa sinabi po ng isang radio announcer o radio broadcaster o announcer na si Ronnie Ramos na 100% talagang masasabi po, hindi lang po si Ronnie Ramos ang makapagsasabi na si Senator Lacson kaya nasasabihang bayad ka ng mga Marcos dahil napakatagal na ng investigasyon niya. Napakatagal na ng investigasyon mo, Senator Marcos. Senator Lacson. Napakatagal na. Last year pa. Pinalitan mo si Senator Marcoleta dahil ang sinasabi nyo, mas magaling ka mag-imbestiga. Pero hanggang ngayon, wala kang nilalabas na report sa mga investigasyon mo. Kasi, napakahirap kasing pagtakpan. Napakahirap kasi ilihis ang issue dahil naglabasan na po lahat. Dahil pati mismo si Boying ay umami na. Hindi po ba na siya po ay nagamit at nakipagsabwatan di umano sa ICC dahil sa politika at korupsyon ng bansa. Hindi po ba? Yan po, mabuhay ka Ronnie Ramos, mabuhay ka. At least, hindi ka nadalan, hindi ka nabigyan ng maleta. Itong si Ronnie Ramos, hindi po kasama sa nabigyan na mga broadcaster o sinasabing mga nasa media. Kasi nasa media po yan Announcer po yan Hindi ba? At nakita naman po natin. Kasi kung si Ronnie Ramos ay nasama sa payroll po ng maleta, ay hindi po ganyan magsalita yan. At hindi niya babatikusin si Senator Lacson. Hindi po ba? Mabuhay po kayo. Ito pong sa ating kababayan na si Ronnie Ramos dahil nakakakita po kayo ng katotohanan. Bihira na po yan sa media. Sa panahon po ngayon, bihira na po sa media ang nakakakita ng katotohanan. Ang nakikita po nila, karamihan sa media, ay yung deliver ng maleta. Mga kababayan, hindi po ba? Mabuhay po kayo, Ronnie Ramos. At ipagpatuloy nyo po yan dahil kayo po ay nasa katotohanan. At maraming salamat po. At thank you rin po sa mga naagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like and share, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po mga kabayan. Kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, kay Eric Hershaw ng Canada, ako si Pilam, Ani Jo, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At magdasal po tayo at manalangin mga kabayan. Magkaisa po tayo na ipanalangin po natin ang ating buong sambayanan, ang ating po mga ex-marines, mga soldiers, ang pamilya Duterte na tayo po lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal niyo po mga kabayan. God bless po sa inyong lahat
At tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!